Galatians 4:4-5. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. May the Lord bless both the reading and the hearing of His holy and infallible word. The perfect time of redemption. Marahil, napapansin po ninyo na parang napakagulo ng panahon natin ngayon. Sunod-sunod po ang nangyayari. May digmaan sa Iran na nagre-resulta po sa patuloy, walang humpay na pagtaas ng mga petroleum products. Hindi pa rin po tapos ang gulo sa Ukraine. Sa West Philippine Sea, patuloy pa rin pong binubuli ng mga Chinese ang ating mga mangingisda sa sarili po nating teritoryo. At dito po sa atin mismong national politics, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang bangayan at siraan. Pero ang mga korap, hindi pa rin po napaparusahan, habang ang mga tao po ay lalo pang naghihirap. Marahil kung kayo kagaya ko, napapatanong tayo, saan kaya tayo patungo? May direksyon po kaya ang ating buhay, both nationally and personally? And sometimes, yun na nga sinasabi ko, sometimes when we look at our own lives, it can feel the same way. Pain seems pointless. Prayer seems unanswered. Things seem random. But the Apostle Paul pulls back the curtain in this passage and shows us something very glorious. God is not reacting to history. God is directing history. I repeat, God is not reacting to history. God is, in fact, directing history. And at exactly the right moment, when everything was perfectly prepared, God intervened to rescue sinners. Mga kapatid, ang mga talatang ito ay isa po sa pinakamalinaw at pinakamagandang summary ng gospel sa aking pagtansya sa buo pong Biblia, sapagkat sa ilang salita lamang nagawang maipakita po ni Paul kung kailan kumilos ang Diyos at kung paano siya kumilos at bakit siya kumilos at ano ang ating tinanggap, ano po ang naging pagpapala sa atin dahil sa mga ito. But when the fullness of time was come, ngunit nang dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan. Ipinakita po ni Paul dito na ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Uulitin ko, apply natin sa ating puso, ipaalala natin sa ating mga kaluluwa, hindi kailanman nahuhuli ang ating Diyos at hindi rin naman siya maaga. Dumating po si Kristo sa eksaktong oras na itinakda ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ito po yung tama at perpektong oras ng katubusan. The fullness of time. Pleroma in Greek. Eksakto, perpekto, tamang oras, tamang panahon.
Ngunit, mga kapatid, marami po ang napapakamot ng ulo. Marami ang napapaisip. Sa aking mga pagbubulay-bulay sa sermon na ito ay tinangka kong tignan, meron bang naku-question na ito nga ang tamang oras? And lo and behold, meron. Marami po ang napapaisip actually. Ito nga ba ang pinakamainam na oras para siya dumating? Para kasing hindi. Ang sabi ng iba, halimbawa, ang pagbubuntis ni Maria ay puno ng iskandalo. Ikakasal na siya na siya'y matagpuan nagdadalang tao. Dahilan upang magbalak si Jose ang kanyang katipan na siya'y iwanan upang hindi malagay sa kahihiyan si Maria. Hindi po ba't para nga namang wala sa tamang timing? Kaya ilagay nyo ang sarili nyo kay Jose at kay Maria. Nananabik na sila sa araw ng kanilang pag-iisang dibdib, tapos mababalitaan mo, yung katipan mo ay nagdadalang taong alam mong hindi iyo. So ang tatanungin mo, marahil ay si Jose at si Maria, from their imperfect understanding of things, maaaring nagtatanong sila, mali ang timing. Nariyan din po ang problema ng kawalan ng matutuluyan. Narito, siya'y kagampan na, manganganak na, ngunit kailangan pa nilang maglakbay. Marahil ay sakay ng isang kamelyo o ng isang donkey. Hindi pinaka-ideal na sakyan ng isang manganganak na. Yun ba yung tamang panahon? At nang nandoon na sila, wala silang masilungan. Parang hindi yung tutuluyan, hindi nakagayak. Ang kakulangan din po ng mga pangangalagang pangkalusugan or social services ay maaaring maglagay sa panganib sa sanggol na si Jesus. Walang ospital na mayroong sapat na kakayahan. Kaya maaaring mula sa pananaw ng tao, pwedeng maunsami ang ipinangakong Misaya. Amen? Bakit hindi sa panahon natin may PhilHealth, mas may kakayahan ng mga doktor? Hindi ba tila mas tama ang panahon ngayon kung ikukumpara noon? Muli, parang wala sa timing. Bukod pa rito, nariyan po ang panganib mula kay Herod na nagutos na patayin ang lahat ng sanggol sa panahon na yon sa buong nasasakupan niya. Lahat ng ito, mga kapatid, ay nagpapakita ng isang malaking kabalintunan. Ayon sa pagtansya ng tao, ayon sa pag-iisip ng tao, hindi ito ang pinakamainam na oras. Ngunit iginiit ni Paul na ito ang sandali na itinakda ng isang marunong at hindi nagkakamaling Diyos. Mga kapatid, dapat po nating ma-realize na ang fullness of time na binabanggit ni Paul ay malinaw na nagpapakita ng sovereignty ng ating Diyos. Siya mismo ang nagtakda ng tama, eksaktong sandali. Ang kasaysayan po dapat mapalalahanan tayo ay hindi basta nangyayari lang. Ang kasaysayan ay hindi nagkataon lamang. Ito po ay pinamamahalaan ng kanyang walang hanggan at marunong na plano. Ang difficult circumstances na binabanggit natin kanina, kagaya ng iskandalo, kahirapan, panganib sa daan, at mga nasa kapangyarihan ay bahagi po ng pagpapakumbaba ni Kristo. Ang anak ng Diyos ay pumarito sa pinakamababang kalagayan upang manahan sa gitna natin, makiisa sa mga makasalanan. He came, brothers and sisters, to identify with us, to identify with sinners. Bukod dito, ang oras po ng kanyang pagdating ay perpekto dahil natupad na ang kautusan. Gaya ng ating natalakay na po ng nakaraan, ang layunin kung bakit ito ibinigay. Nagawa na nitong ipakita ang malaking pangailangan ng tao
sa kaligtasan klaro na sa kanila. Lalo na sa bayang Israel, ang mensahe. Kaya dumating po ang Mesaya sa panahong handa na, dumating ang Mesaya sa panahong nananabik na, ang sangkatauhan sa panahon na yon, sa isang spiritual, especially among the Jews, sa isang spiritual, hindi material na kaginawahan. Evident po yan. All you have to do is to search, research. Evident po yan, lalong-lalo na sa mga Jewish writings. Nananabik na sila. Kailan darating ang Mesaya nung panahon na yun? Sawa na sila, pagod na sila. Naghahanap sila ng pagbabago. At mga kapatid, maging ang karahasan po ni Herod at ang pagtakas ni na Jose, Maria at ng sanggol na si Jesus doon sa Egypt ay nasasakupan pa rin po ng providensya ng Diyos. In fact, ito ay katuparan ng prophecy. Aside po sa Hosea 11:1, when Israel was a child, then I loved him and called my son out of Egypt. At ang kalubusan ng katuparan na prophecy na ito, ayon sa New Testament, ay si Jesus Christ. Matthew 2:15, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, out of Egypt have I called my son. Maging yung pagtakas ay hindi pala aksidente, mga kapatid. Bawat detalye ay hindi nalingat sa plano at karunungan ng Diyos. Gusto kong tumatak yan sa puso natin dahil may aplikasyon yan sa buhay natin. Ngaring may ilan po dito sa inyo, mga kapatid, na ang pakiramdam ay parang naipit na ang buhay sa tila walang katapusang paghihintay. Ganon ka ba? Hanggang kailan ako maghihintay? Marahil matagal na kayong nananalangin, matagal na kayong umaasa na may darating na pagbabago. At minsan marahil napapaisip kayo, nakikita kaya ng Diyos ang nangyayari sa akin? Alam niya kaya yung mga hibik ng puso ko? May pinatutunguhan ba buhay ko? Mga kapatid, kung pakiramdam mo'y para ka lang nakasakay sa tsubibo, merry-go-round, huwag po nating kalimutan. Ang oras ng Diyos ay hindi kailanman, nahuhuli. In His time, remember? In His time, He makes all things what? In His time, He makes all things beautiful. Not in our time, ni-reiterate sa atin, para sa atin, in His time. To everything there is a season and a time for every purpose under heaven. In His time, He makes all things beautiful. Ang parehong Diyos, mga kapatid, na nagsugo kay Kristo sa eksaktong tamang sandali ng kasaysayan, ay siya rin pong may hawak ng tamang oras sa iyong buhay. Ang paghihintay mo ay hindi walang saysay. May ginagawa ang Diyos kahit hindi mo nakikita. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa, kapatid. Ang delay ay hindi denial. Ang tila katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan ng sagot. Tandaan po natin, ang Diyos ay kumikilos sa likod ng mga kaganapan. At sa tamang panahon, ipapakita niya ang kanyang plano. Maniwala ka. Or even better, magtiwala ka. Mamahinga ka. Kung ikay mananampalataya, mamahinga ka. Sa unawa, ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip niyang ginagawa para sa aking ikabubuti at para sa kanyang kaluwalhatian. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son. Malinaw po na ipinapakita ng bahaging ito na ang Diyos mismo ang kumilos, ang gumawa ng unang hakbang. Hindi tayo ang unang naghanap sa Diyos. Siya po ang unang nagpadala. But when the fullness of time was come, God
sent forth His Son. Siya po ang unang nagpadala ng kanyang salita sa kanyang anak. Now, interestingly, ang salita po na ginamit dito ay nagpapahiwatig ng authority. Ang pinaka-nuance po nito is to send forth with authority. It is stronger, of course, than simply sending in a casual sense. The verb used here, brothers and sisters, carries the idea of commissioning. So hindi basta pinadala lang po si Jesus Christ, kundi sinugo na may kapangyarihan at layunin. Ipinapakita po nito na ang kaligtasan ay nagsimula sa walang hanggan, nagsimula sa karunungan ng Diyos, hindi po sa tao. Ang Diyos ay walang hanggan sa karunungan. Wala siyang ginagawa na hindi sa karunungan. Amen? Apply natin sa buhay natin. Wala siyang ginagawa sa buhay ko na hindi sa karunungan. What do you expect from someone who is wise and intelligent, but to plan wisely and intelligently? Amen? Now, what do you expect from a God who is infinitely wise and infinitely intelligent? Amen? All-knowing. Ano inaasahan mo sa isang walang sukat sa karunungang Diyos? Kundi magplano ng may karunungan na lagpas sa kaya mong maarok. Pero karunungan. Amen? Oh, praise be to God. What an encouragement. Ano, bukod dito, ang pagpapadala po sa anak ay patunay din na si Kristo ay hindi lang nagsimula sa Bethlehem. Siya ay mula sa walang hanggan. Siya na minsan ay nanahan sa gitna natin. Saan daw galing? Sa sangkalangitan. Umiiral na siya bago siya naparito sa sanlibutan. Kaya siya isinugo sapagkat umiiral na siya. At kung babasahin po natin ang John 75, makikita natin na si Jesus ay nananalangin. Glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Now, ang bigat po ng pahayag na ito ay nasa mismong sentido ng talata eh. Hindi siya humihingi ng kaluwalhatian, hindi pa niya tinataglay o tinaglay, kundi ang kaluwalhatian na dati na niyang taglay kasama ng Ama bago pa nagsimula ang lahat. Again, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Ibig pong sabihin, si Kristo ay hindi lang basta nilalang na gustong makibahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. May karapatan siya rito dahil siya mismo ay Diyos mula pa sa walang hanggan. Amen? Ngayon, kung ikukumpara po natin ito sa Isaiah 42:8, I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another. Dito, mga kapatid, malinaw na sinasabi ng Diyos na ang kanyang kaluwalhatian hindi niya ibibigay sa sino mang ibang nilalang, lalo na sa mga huwad na Diyos. Kaya kung si Jesus po ay kahati ng kaluwalhatian ng Ama, hindi siya kabilang doon sa mga iba. My glory will I give to another. Hindi siya isa doon. Sa halip, siya po ay kaisa ng Ama. Kaya't walang paglabag sa sinasabi po ng Diyos. Ang kaluwalhatian na tinaglay ni Kristo ay ang mismong kaluwalhatian ng Diyos. Hindi hiram, hindi pinagkaloob sa isang nilalang, kundi likas na sa Kanya bilang Diyos Anak. I hope na yan ay malinaw sa bawat isa sa atin. But when the fullness of the time was come, God sent forth a Son made of a woman made under the law. Mga kapatid, ang bahagi pong ito ay napakahalaga sapagkat ipinapakita naman ito ang dalawang dakilang katotohanan tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Una, siya ay tunay na naging tao.
The phrase made of a woman underscores that Jesus truly entered into human life through birth. It's Paul's way of stressing that Christ was not just a spirit appearing in human disguise or a divine figure pretending to be human. Naaralan natin noon yan. He was genuinely born of Mary, sharing in our humanity in every real sense. Bilang isang ganap na tao, mga kapatid, nakibahagi siya sa ating kalagayan. Kaya sarap pakiramdam. Bakit? Sapagkat siya mismo nakaranas ng gutom, nakaranas ng pagod, tukso at lahat ng karaniwang karanasan ng tao. Ngunit hindi po siya nagkasala. Ngunit wala po siyang kasalanan. Kaya ko ang tanong, nauunawaan ba ng Diyos ang dinadaanan ko? Ang sagot ay opo. Sapagkat minsan siya'y nagkatawang tao. Oh, salamat sa Diyos. Kaya siya ang perfect mediator between God and man. Second, the phrase made under the law carries significance as well. It means that Christ willingly entered the same covenantal framework that bound Israel, the Mosaic law, with all its demands and obligations. Unlike us, however, he fulfilled it perfectly. His obedience was not just personal, brothers and sisters. It was representative. So when Paul says Jesus was made under the law, it highlights that he stepped into our condition, bore the weight of the law, and then through his obedience and sacrifice, ito ang maganda, brought us into freedom. Hindi mo na kinakailangang matali sa gawin mo to, gawin mo yon. There is freedom from all of these obligations. Bakit? Sapagkat meron pong banal na espiritu na ibinigay sa bawat isang sumasampalataya sa Kanya. Kumbaga po, pinasok niya ang Old Covenant para tapusin ito, para tayo naman ay makapasok sa New Covenant of grace and freedom, kung saan ang Espiritu Santo mismo ang nagbibigay ng kakayahan upang tayo'y makapamuhay at makalaskad alinsunod sa Kanyang kalooban. May nakakakita man o wala, sapagkat ang Espiritu kumikilos sa loob natin. Sumusunod ka, hindi dahil inuutusan ka. Sumusunod ka, hindi dahil kailangan. Sumusunod ka sapagkat iyon ang kasiyahan at pananabik ng iyong puso. Yan ang pagkakaiba ng isang relihiyoso lang at ng isang tunay na ipinanganak na muli. Hindi siya sumasambat sa Diyos para sa pakitang tao. Sumasambat siya sa Diyos dahil yon ang tibok ng puso niya. Purihin man siya, pansinin man siya ng iba o hindi, magpapatuloy siya. Hindi niya kailangan ng Facebook para ipaalam sa lahat, ganito ako kasipag, ganito ako kagaling. No! Lord, Thou seest me, and that's good enough for me. Amen? Oh, praise be to God. Oh, hallelujah. To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Now, ang redemption ay nangangahulug ang paglaya po mula sa pagkalipin. Amen? Hindi lamang tayo pinalaya mula sa sumpa ng kautusan. Bakit tayo nasa ilalim ng sumpa? Wala nang makatupad ng lahat ng sinasabi ng kautusan. E ang sabi ng Biblia, kung mamumuhay ka sa ilalim ng batayan na yan, mapapahama ka dahil hindi mo magagawa lahat. Klaro po yun. Hindi lamang tayo pinalaya mula sa sumpa ng kautusan, kundi tinanggap po niya tayo bilang mga anak. Hindi ka alipin ng kasalanan at kautusan at pinalaya lang. Hindi ito natapos. Kinukup ka bilang anak. Kung pakiramdam mo'y kawawang-kawawa ka na, mapaalalahanan ka nawa kung mananampalataya ka. Anak ka ng kataas-taasan. Oh, brethren, gusto kong maintindihan ninyong mabuti ito. Kung klaro sa atin yan, hindi mo nga magagamag mag-question sa Diyos.
Kung anak ka ng kataas-taasan, kung minamahal ka niya ng walang hanggang pag-ibig, Panginoon, hindi mo ko gagawa ng ikasasama ko. Lahat ng ginagawa mo sa buhay ko ay sa ikabubuti ko. Let that sink in, brothers and sisters. Ang adoption po natin ang pinaka-rurok. Naintindihan niyo po ba yung rurok? Pinaka-pinnacle. Mas madali siguro maintindihan. Pinaka-pinnacle po ng salvation. Hindi lang po tayo niligtas eh. Ginawa tayong anak, nino? Ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ito po ang pinakamataas na karangalan pwedeng matanggap ng tao. Mula sa pagiging alipin, tayo'y ginawang tagapagmana ng kanyang kaharian. Ang hirap kalaban ng sabi ko nga hanging ating nilalangap ngayon eh. Kasi iba na ang standard dahil lahat visual. Sabi nga nila, optics. Ganda ng damit niya, ganda ng bahay niya, ganda ng ganito, ganda ng ganon. Parang ang saya-saya nila. So kung hindi tama ang iyong motibasyon, yung puso mo bilang anak ng Diyos ay makakaramdam ng sobrang pagkakawawa. Kaya mahalaga ibalik natin sa pinaka-foundation ng lahat. Alam mo kung ano yun? Kung anak ka ng Diyos, ikaw ay hindi pinabayaan. Lahat malulusaw. Ako na nagsasabi, lahat malulusaw. Magpasalamat tayo sa lahat ng mga physical, material, tangible na mga pagpapalang pinararanas niya sa atin. Pero please lang, huwag mong ilagak ang iyong pag-asa, kaligayahan sa anuman sa mga ito. Mapatao man yan o bagay. Balik tayo sa pinakasaligan ng lahat. Uulitin ko, tunay na pag-asa ay hindi nakasalalay sa mga human relationships natin, hindi nakasalalay sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa ating kaugnayan sa Diyos. Tayo'y mga mga minamahal ng walang kondisyon ng ating Ama sa langit sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Tanong, kung si Kristo ay dumating sa tamang oras upang palayain at kupkupin tayo, bakit tayo mananatili sa pagkaalipin ng kasalanan at kawalan ng pag-asa? Naintindihan nyo? Nandun yung tukso eh. Mas masarap kasi yung panandali ang saya. Kaya patuloy tayong inaakit na muling bumalik sa pagkaalipin. Hindi ba napansin? Yung pagiging alipin ng kasalanan, anuman yung anyo niyan, talagang bilangguan eh. Kasi gagawa ka ng kasalanan, magigilty ka. Pero bago yun, masaya ka sandali. Pero dahil hindi nakapag-satisfy sa'yo, handa ka na naman gumawa uli. Gawa uli. At alam mong sa dulo miserable ka na dahil hindi ka naman talaga mahustuhan at masiyahan. Ba't ka bumabalik sa gayong klase ng pagkaalipin? Malaya kang mamuhay sa pagsunod sa haring mabuti sa'yo. At bakit ka patuloy na nabubuhay sa kawalang pag-asa? Kung ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay sa tamang oras, kung papaanong tama ang oras ng ating katubusan, bakit ka nananatiling magtampisaw sa kawalang pag-asa? So ito ang challenge ko sa inyo mga kapatid. Lumapit tayo kay Kristo. Sa Kanya, kay Kristo, ang durog na puso nabubuo, gumagaling. Ang alipin ay nagiging sintang anak at ang nawawala ng pag-asa ay nagkakaroon ng walang hanggang kagalakan. Brothers and sisters, behold, now is accepted time. Behold, now is the day of salvation. Balik tayo kay Kristo. Alam nyo sa sarili nyo, hindi kayo masaya kung hindi sa Kanya nanggagaling ang inyong kasiyahan. Amen. Let's all stand up.